Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Second half ng May 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading dyan, maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Maraming salamat sa mga nag-like, comment, subscribe, sa mga new subscriber ko, sa mga nag-hype ng aking video. Yan, salamat. God bless you all. General reading tayo ha, Capricorn ha. Energy reading. Tingnan natin ang second half mo. Get back to the basic. Okay. Capricorn, nandito yung point na babalik ka muli sa simula. Ibig sabihin, may sitwasyon na magtatapos na sa buhay mo. Ganyan. May either mailelet ko ka or may matatapos. Or may mga bagay na kailangang bumalik mula sa simula. No? Ibig sabihin. Mari nakakita ka ng feather or nagko-collect ka ng feather. Also, we have the May. Maring connected ka sa May or hando yung point na May is may kakilala kang birthday is May. Also this a 5 days, 5 weeks, 5 months. There's something happen when it comes sa iyo, no? Changes kasi to, no? Ibig sabihin, there's a changes coming into your life. Pwede rin na magiging maganda yung flow o kasi nandito si get back to the basic. Or, andun yung point, because sa flower kasi is also the changes. Kung titingnan ko rin dito, is May kasi is also a changes. Parang weather change siya, di ba? Ibig sabihin, you need to change something into your life, you need to back to the basic. Ibig sabihin, nandun sa point na yun. Or, siguro, handun yung point din na kasi baka ma-imbalance ka, di ba? Handun yung keep your life in balance. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ng frustration, pwedeng ma-imbalance ka, hindi mo maisip kung tama ba o mali, mga ganung sitwasyon. Kaya pag-isipan mo muna maigi kasi andito si balance, no? Kasi why? Andito rin kasi si teardrops. Kung titingnan mo dito, andito rin si dragon. Ibig sabihin, self-delusion, yung mga maling akala, o kaya is yung bago ka bumaga ng apoy, pag-isipan mo muna kasi pwedeng ikaw yung matalo doon. Or pwedeng ikalungkot mo yun, sa iba sa inyo. Kaya andito yung changes, balancing, and back to the basic. Ibig sabihin, review. Isa rin yung sa resetting or reviewing something, Kaya, huwag kang magiging dragon. Okay? Huwag buga ng buga. Kasi, baka at the end, yung pala pagsisihan mo, or mali ka naman talaga, or may mga, kumbaga, hindi mo naman kailangan na bumuga ng dragon, Kasi, you need to think in balance. Diba? Yun ang sinasabi dito, resetting or balikan or reviewing, kasi andito si May. Kung saan aspekto ng buhay mo, huwag kang magiging dragon, tandaan mo palagi. Or sa iba naman sa inyo is maaring you have a travel, malayo man yan, o malapit, o maybe may mapupuntahan ka na mga may sakura situation, sakura na bansa, Japan, Korea, sa baba, US, meron ba? Or, hindi ko alam kung saan may mga sakura actually Yun na nakita ko sa'yo. Or, maaari din, nabubulol si ate, na malapit ka sa sakura. Or mga flowers, Pwedeng nahandoon sa point. Ingat kayo ha, sa pagiging dragon ha. Huwag pa bigla-bigla. And meron tayong key. Successful outcome to your problem. Ibig sabihin, nasa sa'yo yung susi. Kaya, nasa sa'yo yung susi. Hindi porket nasa sa'yo yung susi, pabigla-bigla ka rin. Kasi pwedeng iyon is hindi rin good. Pero basta pag-isipan nyo palagi. Ang nakikita ko sa'yo dito, sa'yo, we have the new home and new attitude. Kakaroon ng mga pagbabago, sa iba sa inyo. Ingat na lang din kayo kasi may mga unexpected situation din ako na nakikita sa'yo. Pwedeng iba dito mga paglipat for a while ng bahay, lilipat o kaya hindi man ng for a while. Baka kasi 'di ba may vacation, 'di ba? O kaya lilipat kayo ng place, trabaho, may mga new situation, Sa iba dito new attitude, baka nagbabago-bago na yung siyempre pagbabago na rin ng klima kasi we have also the May, 'di ba?
bago-bago na rin ang attitude. Hinay-hinay lang, di basta wag mo kakalimutan palagi si balancing, no? And feeling tied down and frustrated. Lumabas nga si frustrated. Yeah, may mga ikaka-frustrate ka daw na situation, pero don't become a dragon. Kasi self-delusion, i-research nyo kung ano yung self-delusion kung hindi nyo maintindihan, ha? Para mas maintindihan nyo lalo. Yan. And you will be show the way. May mga sign na ibibigay sa iyo si universe, or pwede rin na kailangan mo rin imulat yung sarili mo, or also this sa Catholic also is the enlightenment, no? When it comes to, kasi why ate? Kasi we have the frustration. Ibig sabihin, kailangan mo magkaroon ng enlightenment in some aspect of your life para hindi ka magkaroon ng frustration, or you need to open your eyes din, no? Sa iba sa inyo. And yun nga, iba sa inyo is you will show the way. May mga repeating numbers, sign na may bibigay sa'yo, pwedeng may taong ipapadala sa'yo to give that sign, to open your eyes, to enlighten you in some aspect of your life, pwedeng nando sa part na yun, ano, sa iba sa inyo. And stubborn, aggressive person, sana hindi kayo ito, matigas ang ulo at masyadong agresibo, kasi nga dito si dragon, wag na wag, as in wag talaga, promise, balancing ha, sa iniinom, kinakain, sa pakikipag-usap, sa mga decision making, action, movement, pag-isipan nyo maigi. Yan, kung sino man ito, yan, maaaring connected ka rin kay Aries, no, sa iba sa inyo. Pwedeng itong tao na to, ito yung magiging aggressive na, frustration pa, diba? OMG. Ano ba yan ate? Ba't kulang to? And too much concern with sex matter. Pwede magkakaroon mga pag-uusap related dyan, or kung may mga third party, pwedeng nado sa point na yun, or pwede rin kasi ito sa mga tukso, ganyan, mga pangaakit or tukso situation, no? And you have the secret admirer. Ay, eto nga, kung bago kayo or may mga bago kayong makikilala, ingat ka na lang din, baka maging ganito kayo, di ba? Sa iba sa inyo. Yan. Lagay natin ito si ano. Basta, huwag kayong magiging dragon. Okay? Iwasan nyo ha. Kasi kayo din na matatalo. Mamaya, mali pala kayo. Diba? Sa inyo rin yan. Labas nga natin itong balance para mas maintindihan nyo. Andun yung sitwasyon, when it comes to abroad, siguro kailangan nyo na maglinis o magkakaroon ng mga paglilinis na sitwasyon. Yan. Baka may mga madidiscover o mga magbabago ang mga attitude, o may mga madidiscover ka na ano. Any situation into your life. Ito bago to parating. Ibig sabihin sa iba, no? Your energy, Capricorn. Dito nga natin. Siguro kita naman siya, di ba? Kita naman siya sa ano. Temperance. Okay, when it comes sa iyong energy, nandito kasi situation mo na makakaramdam ka ng lungkot. Or, may situation of stressful. Yan. Pwede makakaroon ka ng mga stressful o makakaroon ka ng stress sa mga kausap mo, sa isang babae, or pwede rin babae o lalaki yan, o may mga bagay ka na makakaramdam ka ng stress, or makakaramdam ka ng lungkot, or ano tawag dito? Parang thinking of negativity, parang nandun sa point na yun, or may mga mangyayaring negativity situation, ako nakikita sa iyo. And then also, nandito rin yung point, because sa yung energy is, may unfulfillment situation, no? Ako nakikita sa iyo. Dito, comes sa yung energy, ang nakikita ko kasi dito, meron kang sitwasyon na parang gusto mong itama, or parang may gusto kang meron kang i-filter na situation, hindi ko alam in what way eh. Parang may gano'n, may iisipin ka na gusto mong i-filter, gusto mong itama, parang nandun ka sa point na yun, or gusto mong malaman, maybe sa iba sa inyo. May ano no, basta may lungkot, ako nakikita.
Sa iba naman sa inyo is nandun ka sa point na may mga sitwasyon ka daw na nagtitiis ka, nagtitimpi ka, gano'n. Puwedeng sa trabaho mo, puwedeng sa family mo, puwede when it comes to, sabi ko sa inyo, drug. Kung saang aspeto ng buhay niya, puwedeng sa trabaho or any situation into your life. Ang nakikita ko nga dito sa'yo, parang mauunahan ka ng emotions than to, parang 'di ba nagbabalanse ka, parang mauunahan ka ng emotion mo than to think. 'Di ba sabi ko naman sa inyo palagi, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo. Okay? Kaya nga nasa taas yung utak. Kaya 'di ba sabi ko sa iyo na nandito si si Candle, 'di ba? Yung back to the basic, 'di ba? Or resetting. Yun, ganun gawin nyo. Para makaiwas din kayo. Andito yung point na kailangan mo, you need to see the fact of the situation. Kailangan mo makita yung katotohanan, tama ba, mali ba, kailangan ba, mga ganun situation. No? Parating kay Capricorn. Okay, parating sa iyo, magkakaroon ka ng disappointment sa tao na may distance sa'yo. Either mas bata siya sa'yo or nasa ibang lugar. Hindi kayo magkasama, parang gano'n. Or makakaroon ka ng sadness sa kanya. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, magkakaroon ng pagpapayo. Either may tao magbigay sa'yo ng payo, or ikaw ang bibigyan ng payo. Parang nandun sa point na yun. O sa parating sa iyo, sa iba sa inyo is, may tao, may achievement ka actually, may tao na bibigyan mo ng suporta or vice versa. So iba dito, there's an achievement. Ibig sabihin, may marireceive ka. No? Ako nakikita sa'yo. Hindi, maraming ibig sabihin ng receiving. Pwedeng marireceive mo na ipapadala sa family mo o marireceive mo siya na magsasuccess yung family mo o yung connection mo or receiving when it comes sa sarili mo, sa trabaho mo, pwedeng iba-iba kayo ng situation, yun, there's an achievement happen into your life, ang sinasabi rin dito. Andito rin yung point na there's a renewal situation Ang hindi ko alam in what way, siguro meron kang i-renew na situation o may mga bagay ka o sitwasyon na i-develop. There's a development situation. Sa iba naman dito is may mga kasiyahan, sa iba is blessing, 3 days, 3 weeks, 3 months, there's a blessing coming. Also, we have the magician din kasi, ibig sabihin there's a new beginning happen into your life. Iba sa inyo, you try new path. Mayroon kayong itatry na new path. Hindi ko alam in what way. Basta there's a new path ako na nakikita sa iba sa inyo. Mayroong mahalaga, okay. Meron daw mahalaga at importanteng sitwasyon na maaring marireceive mo. Yun ang sabi dito. May marireceive ka daw. Sa iba dito, papers and documents. Sa iba naman sa inyo is may marireceive ka na magagaling sa isang taong mas bata sa iyo. Yun ang sabi. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Basta niyo may mga pag-uusapan kayo related to pera, mga mana, territorial, mga ganyan, bahay, kasi andito rin si Broom, family issue, mga ganyan, family situation. Dapat iwasan ni Capricorn.
Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan is yung situation of ma-imbalance ka, no? Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng clarity in some aspect of your life kasi pwedeng, sabi ko nga sa'yo, pwede ka maging dragon, pwede ka maging ram, pwede ka maging yok or rabbit. Okay? Iwasan mo, ganun din yung mga iniinom, kinakain, iwasan mo yun. Siyempre, handun din yung point na iwasan mo na hindi mo pag-iisipang maigi o susumahin ng maigi yung mga bagay-bagay o sitwasyon in life, no? Andun na yung point, iwasan mo is yung mga pwedeng mga sitwasyon na pwede kang mapasok when it comes to anxiety, pag-aalala, stress, ganyan. O magkaroon ka ng mga pagpapaliban, iwasan mo yun, no? Kung pwede naman gawin na, why not? Mga ganun sitwasyon. And, syempre, handun din yung point of you need to open your eyes. Ibig sabihin, no? Yun. May mga bagay na kailangan mo imulat ang iyong mga mata sa katotohanan. Sa katotohanan. May mga ikakagulat, ikakasya ka, okay, ikabibigla ka daw na sitwasyon sa buhay mo. Sa iba dito. Hindi ko alam yung what way. Magkakaiba kayo. Tingnan natin when it comes to Allah. Siyempre, yung handle din yung point na iwasan mo yung mga, siyempre, mawala ka sa sarili mo. Yung ibig sabihin, hindi mo maisip talaga yung sitwasyon. No, ganoon. Baka ma-loss of mind ka, diba, na handle yung point na yun, or ma-disconnect ka sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kaya dito nga si Broom, diba? Yan, Broom and Scale. Balancing, tsaka si Broom. Basta, yun ang palagi mong iisipin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Capricorn. Siguro alam niyo naman kung saang aspeto ng buhay niyo yan, ha? Ay, bet na, dito to. Bet na, dyan nga yan. Love. Okay, when it comes sa iyong love, kung single ka, yes, maaaring meron kang nakakausap or may makikilala ka by the internet. Sa iba naman sa inyo, is makikilala niyo ito by, biglaan mo lang makikilala sa iba sa inyo. Biglaan mo makikilala. Isa, wait. Is dalawa or tatlo? Baka iba sa inyo may mga nakakausap na kayo, no? Yun. Pero, ano ka pa rin? Hindi to tatlo eh. Tatlo nga. Tatlo. Either isa dito babalik or tatlo. Pero ingat ka, baka ma-Friendster ka nito. Baka isa sa kanila ma-Friendster ka. Okay? Kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, sa nakita ko dito, medyo matagal na rin yung iba, no? Kasi nagkaroon ng third-party relationship. Kung titingnan ko dito, kung nagkahiwalay na kayo, hanggang kasi yung point of struggle, ano, nagkaroon ng movement, nagkaroon ng mga broken promises, or nagkaroon talaga ng sadness when coming disconnection because of the third party rin, sa iba sa inyo. Ang nakikita ko dito, and then yung rejection, ano, but still, handun yung spying, ano, ini-spy ka pa rin ito, or pwedeng tinitingnan niya yung social media mo, if you have, o kaya naman nagtatanong-tanong siya sa same connection nyo, or pwede rin na handun sa point na naiisip ka pa rin niya. Pero ang nakikita ko kasi dito is gusto niyang humingi ng apology pagdating sa iyo. Pero nandun sa point na natatakot siya, no, na i-ignore mo siya or i-reject mo siya. Or maybe this is you. Kung kayo naman is may third-party relationship, syempre alam ko na alam niyo na yon. Andun na ka rin kasi kayo sa point na nagkakaroon kayo na pagmamatigasan, ano, sa isa't isa or isa sa inyo. Yun, alam ko na alam niyo na may third party rin naman. Kumbaga, yun pa rin naman na, alam mo yung point na nagkakaroon ka pa rin ng dissatisfaction pagdating sa kanya, you feeling stuck, nagkakaroon ka ng self-questioning, bakit ganito, bakit ganyan, ba't ganun, ba't ganyan, nandun yung point na yun. So, nakita ko, pero, when it comes dito sa iyo, is nasa sa'yo naman to yung decision na to. Kumbaga, you need to decide when it comes in this connection kung anong gagawin, kung magpo-focus ka lang sa sarili mo or magde-decide
to let go ka sa iba, sa inyo. Diba? Kasi wala na rin eh. Hindi na rin kayo nagkakaintindihan. Kung wala naman kayong third-party relationship, ang nakikita ko sa dito, maybe both of you or isa sa inyo is totally matured. Ano yung point na they putting effort, nagpuput siya ng effort pagdating what comes in this connection, hindi yung caring, awareness when it comes to connection, hindi yung stability ng connection, hindi yung suporta sa isa't isa, andun din yung point na may mga kasiyahan ata kayo na mangyayari when it comes in this connection. Hindi ko alam in what way, pero may mga saya akong nakikita sa iyo. Andun din yung point of offering or giving. Pwedeng siya ito sa iyo or ikaw sa kanya. Nakikita ko dito. Yun. Pero may mga time daw na time or situation, parang magkakaroon lang ng, siguro hindi ito malaki. Siguro either worrying or kaya dissatisfaction, konting lungkot, or may mga situation of uh, questioning. Pwedeng nahandun sa point. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Baka meron lang kayong konting kakaharapin na may konting kaba or may mga makakabahan o kaya may mga konti lang na struggle na pwedeng pagdaanan, malaki man o maliit yan. Pwedeng iba kasi ganun eh, no? Sa iba sa inyo. But still, handun yung love and support ng bawat isa sa nakikita ko dito, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang money mo. Capricorn money. Anak, sandali. Ano ba yun? Dito. Saan ba to? Your money, Capricorn. Nagkulitan na silang dalawa. Ba't nandito ka na naman? Ano pa naman tong... Sumasama yarn. Your money. Okay. Pagdating sa iyong money, Universe, anong explain mo sa akin to, Universe? Para mas maintindihan ko. Pwede dito may struggle eh, no? Ano po to? Okay. Okay, pagdating sa iyong money. Sa iyong money, kung medyo dati medyo nagsistruggle ka, ngayon hindi. Kasi mas makakaramdam ka ng harmony or mas makakaramdam ka ng panatag this time sa nakikita ko dito, no? Sa iba, sa inyo. Ang sinasabi rin dito is you will receive something. Hindi ko alam kung gaano kalaki, malaki o maliit yan, but you will receive money. Magkakaroon ng mga disappointment pagdating sa pera or connected ang trabaho or pera. Magkakaroon ka ng mga unexpected disappointment, pain, lungkot, or depression, no? Connected ang pera or trabaho. Yun ang nakikita ko dito. Andito rin yung point na iba dito, maybe may mga pagkakagastusan kayo related to a traveling, malayo man o malapit, or may mga movement na situation. Ako na nakikita sa iyo. Dito, yun. Nagkakaroon naman kayo ng paghihigpit this time, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. Baka nga lang may humingi sa'yo ng tulong or mangutang, yun ang nakikita ko. Pero nasa sa'yo pa rin naman yun, no? Kung anong gagawin mo. Basta try to control and balance, kaya nandito rin kasi si scale, di ba? Control and balance, kung saan aspeto ng buhay mo yan, ha? Pera, iniinom, kinakain, mga ganun situation. Kung kinakailangan nyo na rin na sa iba sa inyo, another message, kung kinakailangan nyo rin na mag-exercise, ganyan gawin nyo. So, nakita ko dito sa iyo. Yun. Pagdating sa pera mo, yung iba dito, may mariresolbahan, may marireceive, pero may konting lungkot o disappointment or kaka-depress pagdating sa pera. Sa iba, ganun. Arigato naman, God bless.